Meron po akong ipaparinig sa inyo. Pinersonal na ni Amy Marcos, Senador Marcos, kapatid ng Pangulo, first cousin ni Speaker Romualdez, si Speaker mismo at ang Kongreso. Ganitong klase ang kanyang banat. Pinapapalitan niya eh. Dapat daw palitan ng Speaker eh. Ito ang kanyang speech at sinabi bago siya bumoto ng yes para sa pagpatay o pag-archive ng kaso ni Sara Duterte. Ang tindi po nito, parang lumutang yung walang demokrasya eh. Naging personal, naging punong-puno ng galit at saka inggit ang laman ng speech nitong veteranang senador na nakapatid ni Pangulong Marcos. Kayo na po ang bahala kung ano yung masasabi rito. Haba kong pagsisilbi sa Kongreso sa 12 taon na nanilbihan kami, ang trabaho ng kongrestista, sa pagkaalam ko, ay maging kinatawan ng kanilang distrito o kanilang sektor. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol? Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Ang dating para sana sa kaayusan ng sistema, ginagawang pampagulo, panakot at sandata laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsecuran ng mga lulong sa kapangyarihan. Galangin naman natin ang Korte Suprema. Huwag tayong umastang Supreme Court, Supremes pa. Wala namang ganun ah. Sa mga kapatid kong senador, paano tayo magiging dakilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas? Ang boses ng Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. At kung sino man ang sasapaw sa boses na ito ay isa lang ang tono: ambisyon. Kaya naman, mag-move on na tayo. Magtrabaho at huwag konsentihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Huwag tayo magpalaki ng buwaya, baby pa nga ang tawag, lulong na. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito suggestion lang naman, Huwag niyong masamain. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kaka-flex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na oo. Ayan, Hindi, Oo, yes. Ibig sabihin, archive, dismissal, parang ganon. Yan ang senador na Ilocana. O kayong mga Ilocano, Ilocana sa buong mundo. Matatanggap ba nyo yan? Binanata niya ang kanyang first cousin. Si Amy ay anak ni dating First Lady Imelda Marcos. Si Speaker ay anak ng kapatid ni Imelda Marcos, dating First Lady. So, first cousin. Magkasindugo yan. Pero tinawag niyang bonjing, tinawag niyang parang baby crocodile, parang gano'n. Baby pa lang daw, parang corrupt na. Baby pa lang daw, abusado na. Si Speaker ang tinutukoy niyan. Tinukoy na nga, palitan niyo Speaker. So, ang gustong palabasin ni Amy Marcos, si Speaker ang dahilan ng impeachment. Hindi siya nakatingin sa mga posibleng graft in corruption ni Sara Duterte. Hindi siya nakatingin at walang pakaalam sa 612 million pesos confidential intelligence fund. Wala rin siyang pakaalam sa suhulan ng 50,000 pesos monthly sa loob ng 9 months sa mga opisyalis ng Department of Education. Wala rin siyang pakaalam sa banta at pinag-utos na patayin ng kanyang kapatid na si Marcos, First Lady, at si Speaker Romualdez. Na no joke, sabi ni Sara, noong November 23, 2024 sa kanyang media conference. At inamin niyang no joke, hindi daw bibiro. Totoo yan, may inutusan siya. Sa kay Amy, baliwala yun.
At ang kanya sinisisi at pinatatanggal pa at dapat daw palitan. At yung daw trabaho ng Kongreso ay iba kung hindi gusto lang ipaghihiganti at ano ba yun? Paghihiganti at inggit. Bakit ka naman maiinggit kay Sara? Ba't ka naman maiinggit sa mga Duterte? Nakakulong na nga yung matandang Duterte. Si Sara nga may mga dapat ipaliwanag, hindi nga nyo bigyan ng pagkakataon. So ano ito? Aimee. Yung sinasabi mong bahagi ng yung yes o oo na i-archive ang kaso, hindi yan lang pagsunod sa Supreme Court. Binobola mo kami. Binobola mo ang taong bayan na sinasabi mong sumusunod ka sa Korte Suprema. Hindi. Meron kang personal na galit sa pinsan mo. Meron kang personal na galit sa mga congressman dahil ang kaibigan mo si Sara ay ini-impeach ng Kongreso. Huwag na tayong magpaikot-ikot pa sa aking opinion. Ganyan ang dating. Kunwari pang ginagamit mo yung initial ruling ng Supreme Court. Hindi naman final yun. Pero lumabas din sa iyong speech. May galit ka. May malalim na galit ka. May malalim na inggit ka. Yung kadugo mo, nilalaglag mo, sinisiraan mo. Sinabi pang bonjing. Baby palang busog na. Ano yun? Nasaan ang katarungan doon, Aimee? Kaya kayong mga Ilocano sa buong mundo, hindi lang sa Ilocos, yan po ang inyong ka-Ilocanohan. Yan ang inyong kababayan. Pero wala tayong magagawa. Ginawa pa rin senador yan ng mga Pilipino sa loob ng 6 na taon. So wala nang gagawin yan na pagsuporta sa Marcos administration. Puro batikos na ang gagawin yan. Di ba? Ganyan pong katindi ang isa sa mga Marcos na si Aimee na talaga hong garapal ang pagsuporta sa mga Duterte at kahit kamag-anak binatikos na niya. Pinipersonal pa. Ano inyong masasabi diyan? Ganyang kadumi ang politika sa Pilipinas. Ganyang kasama ang sistema ng ating gobyerno. Kaya hindi ako nagkamali at aking paninindigan. Kailangan baguhin na ang saligang batas. Itigil na itong presidential system of government. Kailangan baguhin ang saligang batas. Magpunta tayo sa federal o parliamentary system of government. Magkaroon ng prime minister, baguhin ang lahat. Bawasan ang kapangyarihan ng Senado at Kongreso. Ang prime minister ang bigyan ng sapat na kapangyarihan at total revamp. Total na pagbabago. Hindi lang top overhaul. Talagang i-overhaul lahat ng gobyerno. Kasi kung ganito ng ganito sa matagal ng panahon at manatili pa rin ang ganitong sistema, patuloy na maghihirap ang Pilipino, patuloy na mamamayagpag at magpapayaman at yayaman ang mga naghahawak ng kapangyarihan. Patuloy din ang pambubudol, patuloy din ang panlilinlang na kunwari makatao, makabayan ang ating mga politiko kung ganito ang sistema. Yan po ang aking opinion at analysis sa nangyayari. Please like and share. Subscribe kung hindi pa.